Morning, ma'am. Good morning. Pakisabi sa kanila, pasok-pasok na para pwede na tayo mag-start. Yes po. Okay, thanks, Jancel. Seven 10, mag-start na tayo, ha?
Okay. Sino ba ito? Amanda, mag-lead ka na ng prayer. Okay po, ma'am. Okay. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for this day that na nandito po kami ngayon sa G-class. Guide us throughout the class and bless us for this day. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay. Amen. Okay, good morning, class. Today we're going to discuss about Plan B, or the continuation of the plan that we have discussed earlier or last week about hospital preparedness. Diba sa hospital preparedness plan 1, diniscuss natin paano yung mga triage na yan. If, for example, there are surge of patients coming into the hospital. So nakita naman natin last time na the hospital must be prepare ahead of time kung ano ang posibleng mangyari kapag ganito at ganon. Di ba? Nagmi-meeting sila at gumagawa sila ng effective plan so that they can handle the situation well. And if, for example, they cannot accommodate surge of patients, alam nila kung ano ang gagawin nila. This is by coordinating with the neighboring hospitals and others. And of course, yung mga ginagamit nilang mga gamit, paano kung naubusan, di ba? May mga plan na paano mag-procure ng mga gamit na yan. Now, this time, we will be talking the part 2 of the preparedness plan. So here, our topic will be about communication and manpower control. I also have to show you the Philippine Hospital Preparedness Plan, which ang example natin ay yung pinaka nagawa ng government hospital, which is meron dito is the lung center, and then a hospital preparedness checklist, which is developed by the Center for Disease Control in the USA. And another one is the Hospital Emergency Response Checklist by the World Health Organization, and the system on how a hospital-based decontamination and pediatrics consideration is being implemented. Okay? So here sa communication, ang sabi natin, di ba, meron na talagang communication hospitals ang mga organizations like hospitals, itong schools, yung ganon. Now, in a hospital, you always can hear yung mga overpage, yung mga paging, chuchu, ganon. Kumbaga, system nila yon. Okay? Pero, when it comes to disaster, there should be a system na para malaman ng lahat na meron ng disaster. Okay? So there is a mechanism of communicating staff in the event of disaster response activation should be at hand. Okay? So ano-ano ba yung mga communication type of disaster response sa hospital na meron tayo? Meron tayong mga code yan, di ba? Like code blue, code red, code green, code black, code silver, yung mga ganyan. Okay? So kung ano ang ibig sabihin yan, mamaya discuss natin. And there should be a backup procedure. There should be an alerting alarm for the plan to be activated. Kung sabihin code blue, ano ba ang plan to be activated? So dapat yung code blue team ay alam. In my own experience, usually kapag na-overpage na yung code blue, hindi lang overpage kasi hindi natin alam kung nasaan ang mga code blue team. The one in the wards, yung tayo, like sa ICU, o kaya sa ward, hindi tayo mga code blue team. Tayo yung mga initial responder. Pero ang pinaka mag-respond talaga dyan are the code blue teams. Okay? So sometimes this consists of the consultant, the
ROD or the residents on duty, the anesthesiologist on duty, the ICU nurse, the supervisor, sila yan. Sila yan ang mga Code Blue team. So ang backup nila is meron silang hawak na beeper kapag sila ang team for the day or team for the week. Pag may Code Blue, magbi-beep yan. So kahit saan sila, kailangan pumunta sila kung saan yung sinasabing Code Blue dahil sila ang pinaka-responder. Although, ang mga nurses ay ang mga initial responder sa mga wards. Okay? Then there should be a process to be sure that all staff phone numbers are kept up. So usually talaga sa hospital, meron talaga tayong mga data profile about our whereabouts and things like that. So it's so easy lang talaga if you are housed in one dormitory. Kasi kung for example man, may mangyayari, may mga alarm, alert, and things like that, you can be easily located. Pero the thing is, kagaya dito sa Pilipinas, ang lalayo ng mga bahay ng mga staff nurses, ng mga doctors and things. Excuse me, maliban lang yung mga naka-duty. So, yung system, ang hirap talagang i-implement dahil kahit na gawin mo yan, it will take time for them to arrive. It will take time for, like, for example, lalo na mga doktor, kasi syempre, meron silang sariling oras nila, kagaya ng sa hospital. Usually dumadating yung mga consultant is mga 10 o'clock na, 11, ganon. Now, what if the Code Blue happens at 6 a.m.? Okay? So, the ones who are on duty, yun na lang talaga mag-respond. So, meron ROD, meron tawag nito, anesthesiologists and things like that, and the ER doctor. Okay? ER doctor kasi trained siya sa lahat ng mga trauma, itong mga emergency na things like this. Okay? So, ayan. Wala pala tayong quiz, no? Next meeting, mag-quiz tayo. Okay, now communication needs to be addressed on multiple levels. Should be within the agency. Ito na yung mga naririnig natin sa hospital na paging system. Okay? Between agencies, ito yung mga direct dials na meron na sa communication department. Pag sinabing, paki-connect kay paki-connect sa lung center, ER department. Yung mga, so meron silang direct dialing. And then there should be communication with the media and the public. And this is via the liaison officer. Kasi siya yung pinaka-external officer natin. Okay? And with staff members or the responders, ano ang way na paano natin i-communicate? So that can be through a two-way radio, lalo na sa ER, meron talaga silang radio para sa mga ganyan. Okay? Sa mga tawag nito, kinds of emergency. And of course, there should be a system wherein the family of the staff members could be communicated as well in times of emergency. Like for example, in times of building collapse. So sobrang collapse of neighboring hospital, neighboring building ng hospital. So syempre, lahat ng mga casualties pupunta sa hospital mo. Then nabalitaan na yan sa TV and things like that. So the families are worried kung ano na ang mangyari sa mga relatives nila na nagtatrabaho dyan sa hospital. Are they going to go on straight duty? Ano ba ang kailangan nila? Pwede bang mag-overtime ba yan? Magdadala ba tayo ng pagkain or uniform sa kanila? Yung mga ganyan, okay? Or if, for example, there is a disaster mismo sa hospital, so paano natin i-communicate ang mga staff members' family, di ba? So dapat may system na ganun. And the most frequent failure cited during disaster response is the communication and decision-making. Usually, communication, hirap makipag-communicate sa mga staff members. Another thing is,
decision making. Hindi makapag-decide kasi wala pa si incident commander, hindi pa activated ang disaster response, yung mga ganon. So si incident commander wala pa. So paano ka mag-decide kaagad-agad, di ba? So ito ang pinaka common na nangyayari na difficulty or failure sa isang disaster occurrence. Now let's talk about, okay, so alam niyo na about communication na dapat may sistema, may backup, at meron way on how to connect all this, okay, within the agency, between agencies, with the media and public, with staff members and staff families, okay? So let's move on to talk about manpower control. Okay? So ano ibig sabihin nun, manpower control? Alam natin na ang emergency or ang disaster ay unpredictable. Hindi natin masasabi talaga. Meron ba nagsasabi, oh ha, meron mag-ano dyan, meron maghahagis ng bomba dyan sa bandang ano, o expect nyo maraming ano, o meron ba tayong ganyan? Meron ba yung na-predict ba, oh ha, maraming casualty mangyari sa ano kasi mag-stampede yung building, yung ano na yan, kung ano ba, anong yan, whatever. Meron ba ganon? So, some of the emergencies are expected, like mga bagyo, okay? Mga, when it comes to weather, alam natin at kasi na-determine or na-detect na yan ng mga high-tech nating mga gamit sa Pag-asa and things like that. But other kinds of emergency are unpredicted. So kailangan, kahit unpredicted yan, meron tayong way of responding. Way of prepare. Meron tayong way na prepared tayo para pagdating man yan ay ready tayo. Okay? So emergency preparedness plan should allocate a staff waiting area with communication in the event directors who will allocate personnel according to needs. Ito na yung sinasabi natin manpower pooling. Paano ba yan? So ganito yan. In case of disaster, meron like for example, may na-crash na airplane. So expect mo, ikaw ang trauma hospital, ikaw, sa'yo dadating ang halos maraming casualties. So ano ang gagawin mo? Okay? So immediately, yung mga off-duty, yung mga galing ng night, maliban ang galing ng night duty, yung mga off-duty nurses, yung mga mag-afternoon duty nurses, itatawag na yan. Papuntahin na yan sa hospital. So usually sa amin, based in my experience, ang manpower pooling namin, ibig sabihin yung lugar kung saan doon lang kayo magstay, antayin nyo lang yung direction kung saan area ka dadalhin, kung saan area ka i-assign. Okay, so usually ang manpower pooling namin ay doon sa kung saan yung entrance ng pinakalikod ng hospital kung saan kami time in, time out. Okay? So doon kami nagpapata sa lobby ng likod ng hospital nagpupuling. Okay? So anytime na kung saan area, pag sinabi ng incident commander, tumawag sa assigned personnel na mamahala sa manpower pooling na kailangan ko ng 3 staff nurses sa ICU. So kukuha siya, 3 staff nurses is needed in the ICU. Okay, pipili siya kung sino ang may experience sa ICU or medical mga nurses, okay? So dadalhin niyan doon sa ICU. Okay, you go to the ICU, they needed 3 nurses there. So yung mga ganun. Okay? Then there should be policy and guidelines on how to deal with all these pooling people. Okay? Then, paano i-direct sa kanila ang mga bagay-bagay. And of course, the job card that should be ready even before this job pooling is done or even before the disaster is happening. Okay? Now, talking about job cards, ito yung example ng card, okay? Ano ba ibig sabihin ng job card? Parang job description mo lang yan na during disaster event, ito automatic ang gagawin mo. Ito automatic ang trabaho mo.
Okay? So ito ay job cards ng isang nurse in charge of alternate ward to receive emergencies. Okay? Reporting area, alternate ward. Reporting officer, nursing superintendent or supervisor. And then, asan na ako? Ito yung mga trabaho niya. Arranges to ship patient from that ward to other hospital beds after getting a list of vacant bed from the reception. Okay? So remember guys, nung sinabi ko sa inyo last time when it comes to a disaster, ano ang role ng staff nurses sa ward? Ano ang role ng head nurse sa ward at ano ang role ng chief nurse sa department? Okay? So ito yung si chief nurse kasi nag-i-stay yan sa incident command center. Sila yan mga decision makers doon. So ang pinaka nagmamanage sa department, sa ward mo, sa area mo is the chief head nurse. And then kayo mga staff nurse, okay? O kung isa kayo sa mga head nurse, yung mga role nyo is to decide who are the patients. Titignan nyo kagad yung patient list, number of days stayed in a hospital, kumusta na ang health status, recovering na ba, ready, pwede na ba ito i-discharge or pwede ba ito i-transfer sa ibang hospital and things like that. Di ba pinag-usapan natin yan last week. And then, pagkatapos nun, ililista na nila yan. Kung sino-sino ang pwedeng for discharge, ililipat na nila yan sa lobby area kung saan susunduin sila ng mga relatives after discharge. And then, after that, lilinis na yung room, lilinis na yung bed kasi we should be ready to accept new patient na galing sa ER dahil casualty ng disaster yun. Yung mga ganyan. So, yun yung tawag nito. So, itong job card ng nurse in charge naman, kunyari, siya yung charge nurse or siya yung pinaka-head nurse, siya yung mag-arrange ng ship of patients, okay? From that ward to another hospital bed after getting a list of vacant beds from the reception. And then arranges for an adequate number of mattresses for the emergency patient. Contacts the nursing supervisor to dispute necessary additional staff kung kailangan pa. Okay, kung kailangan ng additional bed or bed sa hallway or mga ganon, coordinate niya yan sa nurse supervisor. Okay? The drug, supplies, and equipment should also be reviewed kung kailangan ba talaga mag-order ng extra sa pharmacy or things like that. So make sure si head nurse or si charge nurse ay to make sure na merong supplies ang mga nurses for nursing care. Okay? Allot nurses to receive, resuscitate, and stabilize the urgent cases, triage from the casualty. Okay? So, alam na rin yan mga staff nurses, may job cards din sila eh. Okay? Kung ano ang mga dapat nilang gawin. And then, ship these cases to the, like for example, if na-stabilize nila, pwedeng i-ship na nila sa operating theater. Usually talaga ang OR sa ibang bansa ang tawag is OT. Okay? Operating theater. Okay? And then sa MICU, then male ICU. Okay? And then dialysis unit or other areas as specified. Okay? Then receive post-operative cases in a separate receiving areas. So, ito yung pinaka overview lang ng responsibility ng isang charge nurse during the disaster. So meron naman tayo dito job cards ng Chief of Forensic Medicine kung anong gagawin niya. Job card ng Medical Records Department, job card ng Housekeeping Department. So example lang ito mga binibigay sa iyo. So each and every individual in a hospital meron silang kanya-kanyang job card to determine their roles during emergency. Lagi yan talaga. In my own experience, nung nagwo-work ako sa abroad, ito ay binibigay sa atin nung bago pa lang tayo. Di ba bago pa lang tayo, hindi naman kaagad yan i-deploy sa mga ward. Kailangan i-ano muna tayo. Ilagay muna nila tayo sa education department for enhancement, for introducing the system. Kailangan ipaalam sa inyo ang system nila kung paano, yung mga policies, mga ganon.
At isa na dito yung paano pag-respond sa mga disaster. So as early as bago pa lang tayo is meron na tayong mga guideline kung paano natin i-respond yung mga ganitong bagay na disaster. Okay? So ayan, so ito yung sinasabi nating job cards. Now, I would like to show you the emergency preparedness plan of the Philippine Heart Center. Hindi ko lang alam ha kung mabuksan ko ito kasi dati nakabukas naman ako. Check ko lang. Luma pa, hindi pa nila ni-renew. Bakit Mindanao ito? So meron silang ganito. Last time nabuksan ko ito. Wait lang ha. Okay. So nabubuksan ko. Nakikita nyo ba? Guys, nandyan ba kayo? Yes po, Yes po, ma'am. ma'am. Ginagalaw ko yung slide. Nakikita nyo? Wala po, ma'am. Okay, wait lang. Stop ko ito para i-share ko yung isa. Okay, so ito yung example ng disaster preparedness plan ng Philippine Lung Center. Okay? Health Emergency Preparedness Responses and Recovery Plan. Okay, so ito yung parang libro yan siya. Okay? Parang thesis book lang din. Okay, so ito yung table of contents, anong background, plan description, goals and objectives, planning group, sino-sino yung mga planning groups, di ba? Kompleto talaga lahat sila. Management structures, ito yung mga per department, and then roles and responsibilities ng each people or per department, and hospital emergency preparedness plan, dito na may mga hazard assessment, vulnerability, ito yung mitigation plan nila. Okay? Mitigation plan. And then, emergency response plan. Ito. Okay, so let's move on to see kung ano-ano. Okay, this is the background. Okay, so ganun lang. Parang policy lang talaga. Plan description. Okay, docs. Tapos, ang dami pa. Putol na siya. Okay, putol na siya hanggang dito sa page 2. Okay? So ganito ang ganito yung plan na dapat kung sinabing gawa ng plan ng hospital, dapat ito. So ito yung mga hanggang sa last page, nandiyan yung mga protocols ng triage, advising form for quarantine, triage screening form. Lahat ito mga andami, tinamo pa hanggang page 123. Meron silang what do you call this? So meron din sila recovery and reconstruction plan. So ito yung plan ng Philippine Heart Center. Okay? So mas maganda talaga kung yung actual na makikita natin kung for example, pero wala tawag nito, hindi tayo makapunta. By the way nga pala, si Asian Hospital, alam niyo yung Asian Hospital sa Alabang? Okay? Nagpadala siya ng proposal
Tapos, gusto niya malaman kung meron ba sa inyo may gusto mag-hospital tour. Meron kasing 1-day hospital tour, meron naman 5 days hospital tour. Kaso nga lang, the thing is, it is about 580 per student. Okay? Pero, ang mangyayari, you will be touring sa mga high gadgets na mga bagay-bagay. Okay? So that you will be familiar with how yung mga hospital sa abroad meron, kagaya ng meron sila. So high-tech na kasi sila. At isa siya sa mga prestige hospital na meron tayo dito because of their membership sa IC International, Joint Commission International. Okay. So, i-announce ko ito dapat sa pero dahil nabanggit na natin about lung center and things like that, and maganda din mag-hospital tours sa lung center. So, nabanggit i-ano ko na lang sa inyo, isabi ko na lang ahead sa inyo, pero dapat tatawag pa ako ng meeting sa lahat ng board here para dito sa plan na ito. So, kung sino man sa inyo ang interesado, magpalista na lang sa, sino ang class president nyo? Anyone? Meron ba kayong class president? Si Joshua po. Si Joshua. Okay, Joshua. Nandyan ka na? Wala si Joshua? Joshua? Absent? Oh, wala si Joshua. Sino ang vice president? Wala kayong vice president? Sino ang council representative? Wala din kayong council representative? Meron. Sino, Amanda? Si Miss Kayo Kayobi po. po. Okay, Alexandra. Alexandra, kanina nakita kita. Asan ka na? Alexandra, nasaan ka? Kayobi. Siyempre, ikaw ang ikaw ang representative ng council. Okay, Alexandra, paano na lang ha? Pa-check na lang kung sino ang may gusto na mag-hospital tour sa Asian Hospital. Pero nga lang, 580 per day yan. Okay? Meron silang pinadala sa akin na na proposal na i-expose kayo or itutour kayo sa mga bagay-bagay, sa mga area kung saan para makikita nyo ang mga tawag nito, mga high-tech na mga items. At the same time, asan na ba yun? At the same time, meron pang lecture. It's a whole day affair naman talaga para ma-introduce sa inyo yung mga bagay-bagay. Teka lang ha, ano ba yan? Oh, ang day 1, attendance, orientation to the program, introduction to transition to practice program, career development, anchored by JCI, history of AHMC, and hospital orientation. Morning break, JCI International Patient Safety Goals. Okay, and then lunch break. And then pagkatapos niyan, hospital tour na. Itutour kayo sa 10th floor ng Tower 1, which is what they call as the presidential suite. Okay? And then itutour kayo sa telemetry area or department. Itutour kayo sa mga different critical care units nila. Okay? And then itutour kayo sa Dr. George Garcia surgical suites o yung mga operating room nila
at sa cardiac catheterization laboratory. And then afternoon break, and then on the last part, meron sharing of experiences. So ito ang day 1. Pero kung sinong gusto mag-proceed up to, anong day ba ito? Day 6. So that is 580 per day. Okay? Ang laki. Pero ano bang meron sa day 2? Day 2, infection prevention and control, donning and doffing, lecture assessment of patient, nursing database, and then break, and then vital signs using spot monitor, demonstration and return demonstration, observation chart, every early warning sign, capillary blood glucose. Alam niyo na ito eh. Lecture admission process and familiarization of bed manipulation, sa mga electronic beds nila, admission process, chart review, and then ano ba ito? Yes, Jancel. Nasa PowerPoint po kayo? Hindi, wala. Okay po. Ano to, yung proposal na binigay ng hard copy kasi to, wala akong soft copy. Okay, so ito yung mga ito yung mga proposal na sinabi nila. Tapos requirements. Please bring packed lunch. Students should be asymptomatic at all times while inside the hospital. Okay? Advise not to go on face-to-face if with any signs of symptoms. Preferably COVID-19 fully vaccinated with booster dose. Must be masked regularly at all times. Accomplish and bring printed confidentiality agreement form. Photo and short video taking allowed as long as no patients and guests. Seek permission from hospital staff. Posting on social media is allowed as long as proper photos and videos with positive caption and use nursing in Asian hospital. Caption hashtag nursing in Asian hospital. As part of orientation, like and follow official FB page. Okay, ayun. Please note that training and development will take videos and photos during the immersion for portfolio and documentation purposes. Yes, kayo, Bit. Alexa, ano yun? Magbubuk tayo ng transpo. Magbubuk tayo ng transpo nito. Anong dagdag sa grade kayo dyan? Hindi, wala. Kasi usually mangyayari to after the finals pa. After the finals pa ang hospital tour. So ngayon proposal pa lang yan. So tinatanong ko sa inyo kung gusto nyo. So kung hindi, ang respond natin sa kanila, wala. Now the thing is that marami na tayong mga graduates doon nagtatrabaho. So syempre definitely alam ko na in time kayo din, mag-eengganyo din kayo magtrabaho doon. So at least it's a plus point for you to know about this. Kahit isang araw hospital tour lang, at least alam nyo na ang mga area, alam nyo na yung some system na ginagawa nila and things like that. Okay? So talk with your classmates and to determine if you have the interest of doing so. Okay? Para at least i-respond na namin itong letter. Actually, itong letter na to ay address kay Ma'am Ayaris, Director of External Linkages. Okay? So, siya kasi ang namamahala sa mga hospital na saan tayo pumupunta. Siya ang nag-arrange ng mga memorandum of agreement natin. So sa kanya binigay yung sulat, so binigay niya sa akin yung sulat and sabi niya itatanong sa mga fourth year kung interesado sila o hindi. Actually talaga tatawag sana ako ng meeting sa inyong lahat. Kaso ang nauna na pumasok sa utak ko habang nagle-lecture tayo ngayon. So kayo ang pinakaunang nalaman nito. Okay?
So ayun, so talk to your classmates and then to see kung ano ba ang what do you call this? Ano ba ang gusto nyong kung gusto nyo ba talaga yan o hindi. Okay? Now, balik tayo sa slide kanina. Okay, so yun yung sa Halang Center. Okay, now, here is the Disaster Risk Reduction and Management Manual ng University of the Philippines. Okay, ito naman sa UP. Okay, kaso nga lang, link din ito binigay. Link din ito. So, punta din tayo doon. Wait lang ha. Saan ba yun? Wait lang. Ang dami kasi nilang link kung saan-saan. Ito hindi ito para sa ano to? Teka, para sa mga elementary ito Pero ano yan ng NDRRMC. Para sa mga elementary students. So, hindi iyan. Paano ba mapunta doon? Nakalimutan ko na. Ay, wala. Puro naman tong basta hanapin nyo na lang kung na-upload ko ito, hanapin nyo na lang yan ha. Kasi hindi ko mahanap kung saan dito sa mga link na ito. Okay, so move naman tayo. Ito naman is yung recommendation ng CDC. Okay? Please go to this link to view the checklist. Okay, so tingnan natin yung checklist. Ito naman checklist para lang maging prepared tayo sa disaster. Wait lang. Okay, so ito yung checklist. Share ko lang. So ito yung checklist nila. Meron silang path mission. Meron yung mga kung ano-ano yung mga prevalence, mga vulnerable area ng disasters nila. Okay, may mga objectives, kompleto din sila. Okay, and then checklist about COVID-19. Okay, kompleto ito ng CDC. Okay, ito about COVID-19.
hindi pala pa na-update ito. Meron silang checklist talaga about disaster. Pero because that was pandemic before, so talagang in-emphasize nila paano yung sistema mangyayari kapag may pasyente pupunta infected with COVID. Okay? Puro COVID naman ito. Teka lang. Mali yata na ano ko. Sepsis Toolkit, provider self-monitoring, nasa pa ba? Puro naman pala to COVID. Puro to COVID kasi last time, COVID talaga ang pinaka-problema natin sa disaster. Okay? Pero this is about infection. Okay? But still, it is applicable kapag meron pa mangyari uling pandemic. Kung for example, may may future na mangyayari, at least prepared na tayo kung ano ang mga dapat gawin because of the system na in-establish ng what do you call this? Ng CDC. Okay, so this is the Hospital World Health Organization Response Checklist. Punta din tayo kasi kung lahat ito ilagay ko, kaya link lang talaga dahil kung lahat ito ilagay masyadong mahaba ang mag-topic, at least mag-overview lang tayo sa sistema na binigay ng hospital. Emergency response. Okay, share ko lang. Ito na ba? Ayan na yata eh. Ay, sorry. Hindi pa pala yun. So ito yung pinaka-recommendation ng World Health Organization when talking about emergency response. Okay? All hazards tools for hospital administrators and emergency managers. Okay. So nandito lahat ang mga dapat natin gawin. Like for example, ano ang mga system ba when it comes to what do you call this, emergency, di ba immediately mag-activate tayo ng incident command center. Tapos paano, ano na yan, domino effect na yan. Once meron incident command center, domino effect na yan hanggang sa baba. Okay? So ayan, meron sila about command and control. Ano ang dapat gawin dyan? Sa communication, ano ang dapat gawin? Safety and security, triage, surge capacity, continuity of essential service, human resources, logistics, and post-disaster recovery. Okay? So, dapat ang mga hospitals natin ay meron din ganyan kasi kung ano man yung in-establish nila, dapat ganito ang ano din. Okay, ito yung command and control. Okay, tapos may mga checklist. Okay, ayan, checklist nila. Communication, may mga checklist. So these are guidelines din kung the system or itry natin or itest natin kung yung system is effective or not. Otherwise, we have to redevelop. Okay, ano natin, ulitin natin yung plan natin. Pero ito ay guidelines natin kung paano mangyayari ang response natin when it comes to disaster. Okay? So, example lang mga yan. Pero, pag na-upload ko naman ito sa inyo, makikita nyo naman yun ulit. Okay? Now, move on na tayo.
Namove ba yung namove ba yung slide nung nag-share ako about yung checklist ng World Health Organization? Nakita nyo ba? Wala pong naka-present, ma'am. Yung checklist lang po kanina. Ay, ganon. Naku, i-ano nyo na lang pag na-upload ko ito para move on na tayo. Okay, now let's talk about hospital-based decontamination and consideration for children. Kasi ang sabi natin last time na sobra talaga ang mga bata kapag when it comes to disaster, maraming mga constraints na mangyayari. It's not only about how to deal with them, but their emotional and psychological aspects also are very much to be in focus natin kasi malaki ang impact sa kanila yan. Lalo na yung mga toddlers wherein malaki ang impact ng separation anxiety sa kanila. Okay, otherwise magiging depressed sila throughout. Okay, now decontamination procedures for adults are risky for children for the following reasons. Okay, ano yan? Children have a higher surface area and a more difficult time with temperature regulation. Kasi syempre, yung balat nila, yung structure ng skin nila, hindi naman as masasabi natin kapal, as kapal ng structure ng skin natin. Joke. Pero totoo naman, di ba? So, kailangan talaga i-consider natin yan. Okay? And they are very much prone to, number 1, decontamination with room temperature or colder water can lead to dangerous hypothermia. Okay? So, consider natin yan. So, kapag bata ang dinedecontaminate, kailangan maligam-gam yung tubig. And although hypothermia may be a risk, it is less risky than not decontaminating the child. Okay? So, kung pabayaan mo lang, ay, malalamigan yan, wag na lang, kasi bata pa yan, ay, mas dangerous yun. Okay? Kung sino-sino hahawak sa baby, mas ikakalat niya pa yung radiation or whatever. So, kailangan talaga i-decontaminate siya. Okay? Next. Young children may be unable to understand the concepts of decontamination and will be unable to comprehend why they must be separated from their family and asked to strip down with strangers. Okay. So ito, psychologically, emotionally, apektado siya dito. So ano ba ang dapat natin gawin? So dapat may considerations tayo about this. Okay. So next. So ito ang dapat natin i-include kapag nag-decontaminate na yun, lalo na sa mga children. Okay? Notification procedures for staff to implement if information becomes available that patient decontamination may need to be performed. Siyempre, sistema yan. Kumbaga nasa system na yan. Oh, meron tayong meron tayong pasyente for decontamination. Siyempre, una talaga yan ang gagawin. Hindi ka naman basta isasalpak mo na lang yan dyan ng pasyente. Okay? And then, how to contact members of the decontamination team and assemble the staff trained to perform decontamination. Dapat may system tayo dyan. Okay? Oy, may pasyente tayo dadating for decontamination yan. O, sino ba yung nakatrain dyan? O, sige, assign na, i-establish na yung decontamination area. Okay? And then site security procedures to lock down the hospital and secure entrances to ensure that all victims who may present to the hospital are routed to a single entrance to minimize the risk of facility contamination. So lockdown ka agad yan. Si security guard alam niya na hindi niya basta-basta ipapasok ang mga tao sa ER. Okay? So meron silang certain pathway papunta doon sa decontamination area. So dapat, pero bago naman pupunta sa decontamination area, itatanong mo na kung ano, kumbaga triage mo na, assess mo na kung saan ba siya, para saan, anong gagawin niya sa ER, at kung ano yung mga concerns. So kung for example, it was determined na part siya ng
blast or any hazard exposure, so i-direct siya towards the decontamination area. Okay? Location of the contamination site setup and appropriate criteria for determining when to set up tents and other equipment. So, ito preparation pa lang lahat to. And then the appropriate type of PPD, triage procedure, and functional roles of team members. Kasi meron kasi yan, sa decontamination, meron siyang isang line or isang area para sa pag-shower lang talaga. Okay? And yung staff dyan, alam yung mga shower and alam ko anong gagawin sa mga natanggal nilang damit. Okay? Kasi hindi pwede yan yun. Hindi pwede yun pa rin. Okay? And then sometimes sa decontamination, sinasama ang damit, decontaminate na din. And then after that, lilipat sila sa kabilang area kung saan they will be kept warm and things like that. And then after that, lipat na sila sa kabilang area for further management. Okay, dokes. So, kumbaga may sistema talaga. Okay? Training requirements of team members and general staff. Dapat. Medical surveillance policies, dapat establish yan. Communication procedures, staffing configurations, integration of team of the ICS structure, demobilization procedures, and clean up on-site restoration plans. So lahat ito, part ng preparation ng isang decontamination site. Dapat pala may title ako dito, hindi ko pala nalagyan ng title. Nilagay ko lang elements of the decontamination. Pero preparation ito ng decontamination site. Okay. Okay, now when it comes to pediatrics, ito naman ang mga guide natin. Is the water pressure appropriate? Will it injure the child? Kasi usually kapag may decontamination, naka-pressure yung water. Hindi basta yung daloy ng hose, yun lang, hindi. May pressure siya. So yung pressure ba nun is appropriate ba para sa balat ng bata? Baka mamaya masugatan, ma-tear yung skin niya. Okay? Is the water temperature acceptable? Okay? Di ba dapat maligamgam kasi they are prone to hypothermia. Can the process handle a non-ambulatory child? Like for example, ang bata hindi pwede nakalakad, dapat naka-wheelchair niyan. Meron din bata naka-oxygen pa, hindi pwedeng basta-basta tanggalin sa oxygen. So, kailangan tignan natin ito sa mga condition ni baby. Ano ang pwede natin gawin para isasama ba yan sa decontamination area or what? Okay? Does the method and equipment used allow decontamination of a child with a parent or caregiver? So yung way ba ng decontamination or equipment, pwede ba nakasama ang parents or caregiver? Will children follow instructions? So ito pa lang, question na to before handling children. Okay? Have mental health concerns been addressed? And what are the long-term effects of such decision? So kailangan answer muna natin to bago natin i-decontaminate ang bata. So alam naman natin, yung bata, hindi talaga yan makikinig sa'yo kapag walang yung pinaka-familiar sa kanya, close sa kanya. Okay? So usually talaga sa ganito, ang pinaka-solution natin is to include the mother or the guardian. Bit nila yung bata and then they are pareha sila i-decontaminate. Okay. Hindi pwede si mommy decontaminate sa isang area tapos si bata decontaminate sa isang area. Okay? Children require more education pang brush. Yung parang alam yung brush ng pero kapag nagtatang matigas pa doon. Okay, yun kasi sobrang lambot yun. So ayan, ganyan hanggang nag-ano sila decontaminate and look at the staff. Talagang full gear sila. Hindi ko lang alam kung meron sa atin ganito dito. Alam ko wala pa.
but wala pa naman nangyayari, at kung meron naman talaga ng chemical hazard exposure ang tao, hindi natin alam kung ano ang mga sistema ng hospitals, or we're not aware about all these things. But I hope that they have a system on this, okay? And then keep children with their families or caregiver whenever possible. Have the child go through the contamination tent with the parents. Be conscious of the increased risk of hypothermia and take steps to ensure that the contamination water is heated when possible. So ito naman yung pinaka-decontamination para sa mga bata na pwedeng kasama ang nanay. Okay? So ito ay improvised. Okay? Improvised things lang yan. Now, we talk about the different PPE. Sabi natin that you have to wear the proper PPE. So, ito yung mga levels ng PPE na meron tayo. Okay, yung astronaut level or PPE-A. There are the different tawag nito, descriptions nito. And then types of materials protection against. And then advantages, disadvantages, and possible scenario. So, ito. So, sa lahat ng ito, ano ang PPE natin? Okay? So, yung PPE natin na yung during the COVID is somewhat like parang PPE-C. Okay? Pero, itong mga A and B, mga ano yan, mga bigatin yan. Okay? But again, parehas-parehas lang sila. Gases, vapors, aerosols, liquid, and solid. Dito, vapors, aerosols, liquid, and solid. Dito naman, chemical resistant nga siya, yung pinakagamit niya. And they are for vapors, aerosols, liquid, and solid. Ito naman, yung ano lang talaga, protection lang ng katawan. Kaya kailangan may helmet at saka dapat yung sapatos nila. Itong mga engineers nakikita nyo, ganyan ang gamit. Mga construction workers, ganyan dapat ang gamit nila. Meron silang helmet at meron silang steel toe na sapatos. Ano ibig sabihin ng steel toe na sapatos? Like for example, yung Dr. Martens na sapatos. Yung pinakadulo sa may daliri yon, ang dulo na harap ng sapatos, steel toe yun, matigas yun, okay? Meron naman, sa atin, pag gumagamit kayo ng ganon, kasi mahal yun eh, gumagamit kayo ng ganon, bigatin to, ang mahal ng sapatos niya, Dr. Martens. Pero doon sa ibang bansa, issue yan ng mga company, sa mga engineers, sa mga construction worker nila. Okay? So naging trend, naging OOTD ang Dr. Martens kasi sa ganda ng picture niya, wala nga lang talaga akong picture, pero meron diyan ang dati nung nandun kami, meron talagang mga styles niyan. Ini-issue sa mga hospital employee na lalaki na responsible dito sa mga rescue and things like that. So naging uso talaga yan, mga sapatos na yan. Pati asawa ko bumili talaga ng ganyan, Dr. Martens na yan. Okay, pero pang-forma din, lalo na pag mag-denim pants ka with that, uy, poging-pogi ka. Okay, now let's move on. The only pre-hospital triage system that incorporates the unique differences in children is the, naalala niyo pa yung Jumpstart, okay? Ito ang mga, what do you call this, purpose or objectives niya. Okay, kaya ginagamit natin ang Jumpstart triage sa mga bata. To optimize the triage of injured children in a multi-casualty setting. To improve resource allocation for all victims and to decrease the emotional burdens of triage personnel. So kasi madalian yung try to check kung ano ba meron ang Jumpstart kasi bakit yun ang ginagamit natin. But again, ang Jumpstart is specifically for the children. Pero bakit ito talaga ang ginagamit natin? Okay? Neither Jumpstart nor any other mass casualty incident triage system has been clinically or scientifically validated. Walang sinong nagsabi, ay Jumpstart yan, sige pang children yan, effective yan, safe yan. Walang nag-validate ganyan. Pero when it comes to usage, si Jumpstart ang pinili ng halos ng mga hospital to use para gamitin ang triage system sa mga bata when it comes to
multi-casualty setting. Now, dito, kagaya ng sinabi ko sa inyo, dito sa atin, hindi siya as effective or hindi siya ginagamit mostly kasi ginagamit natin yung 5-level triage system. Okay? So, yung 5-level triage system naman, pwede sa emergency at pwede sa normal situations. Okay. Okay, so through Jumpstart, red victim should be decontaminated first, and then followed by yellow, followed by green. Black tag patient should not be decontaminated until all survivors have been treated. Kailangan unahin mo na yung red, green, yellow, or red, yellow, green. Bago, still, we have to decontaminate yung mga black tag patients. Bakit? Siyempre, i-handle din yan ng mga relatives at asikasuin sa burial and things like that. So, kailangan pati sila decontaminated. Okay? Mga patay na yan. Okay. So, ito lang naman ang mga, what do you call this? Paano natin i-triage yung pag-decontaminate. Okay? Ito yung guidelines. Here, families, like for example, isang buong pamilya ang nagkaroon ng exposure. Family should not be separated unless there is a medical necessity. Keep the parent or regular caregiver with children during a mass casualty incident because this will help to reduce psychological stress in children. And this will also decrease the resources the hospital will otherwise have kasi isa lang nurse sa dalawang pasyente, nanay at bata, 'di ba? At least, at saka yung tubig, yung lahat. So isahan lang kaysa naman gamitin mo dalawa, isang nurse sa nanay, isang nurse sa bata. So mas maano yung hospital resources. Mas hindi tayo naging kung matipid, lalo na may scarcity ang mga resources kapag when it comes to disaster. Okay, so ayan. So, kailangan gumawa tayo ng paraan para at least magamit lahat in a limited way, chuchu. Okay, so that ends my topic. Do you have any question for this? Gusto ko mag-quiz ngayon, kaso lang ayoko ng online. Gusto ko face-to-face quiz tayo. So, I will arrange my schedule para next meeting. Ano na tayo next meeting ga? 18? Ay, 18 na pala tayo. Pero pwede pa kasi at to 9 naman ang natin. So, pwede pa tayo mag-lecture face-to-face doon sa EAC North. Tawag nito, mag-quiz tayo ha. Kasi magsisimula na ang talakasan next week. Okay? Pero yung mga duty, hindi exempted. So kung sino may duty, duty pa rin sa hospital. Pero kung sino ang nandito, makaka-attend ng talakasan. Okay? So, ayan. Walang question? Uy, wala ba kayong question? Ma'am, may tanong po. Yung included topic po ba para sa quiz is ito tsaka Ito lang. ang pinaka topic natin ngayon. Last week, yung last week din pala. Oo, pati yung last week. 15 items lang naman. So, overview nyong basahin with concentration. Okay? 15 items lang. Pero remember guys, base 30 tayo. Kaya kapag kayo ay naging 10 items or 8 lang correct or 9 correct, nasa line of 7 na yan. So as much as possible, try to have at least 10 and above. Okay? Para at least mataas ang grade. Kasi kung sakali man, tingnan ko nga kung ang 9. Wait lang ha. 9. Okay, 72% kapag 9 ang correct mo. Okay? Kapag 10 ang correct mo,
76. Kapag 11, 81. So as much as possible, try ang score nyo up to 11. Okay? Para mataas ang grade. Pero kapag below 10, line of 7 na yun. Okay? Lalo na kapag 72 na nga ang 9, baksak na. Okay? So as much as possible, try talaga 10 and above. Okay? So kung wala ng question, mag-break tayo kunti para mag-disaster RLE na tayo. Now, itong RLE natin, ito yung mga disaster response, okay? Mga emergency response. After this, na tayo, mag-rate them, okay? Pero yung binigay kong assignment sa inyo last week, dapat piniprepare nyo na yun kasi yun yung presentation nyo para sa midterm natin. Okay? Sa midterm exam. So, ang haba ng panahon. So, maganda dapat ang ang gagawin. Now, I think there is a confusion on that. Dahil ang sabi ko, i-prepare nyo yun at i-present nyo yan sa class. So, what I mean is that you have to make a parang movie preparation, parang video preparation. So, i-present nyo ang situation, i-role play nyo yung situation while binibideo kayo, and then i-present nyo yan sa class, parang yung parang video na. Okay? And then, we will evaluate kung ano ang mga gap meron. Okay? Did you implement it well? Ano ba ang triage system na gamit mo? So, paano mo triage yung mga casualties mo? Yung mga ganyan. Okay? So, iyon. So, video presentation yun. Aside from yung sa video, nagro-role play kayo. Okay? May question? Wala nang question? Wala na po. Okay. So, break muna tayo up to... Okay, break tayo up to 9. Pero pwede na tayo mag-start para maaga kayo. Pwede tayo mag-start ng 8:30. Okay lang sa inyo? Okay po, ma'am. Yes po, ma'am. Okay, sige. Start tayo 8:30. So break muna kayo now.